Dito muna ho tayo. O yan. Nagsalita na po ang Vice Presidente natin, no? Nagsalita na po ang Vice Presidente, mga kababayan, kasi nga nadadawit at isinama doon sa mga pangalan, no, ni Gabon, yung kanyang asawa na si Mans Carpio. Oh. Babasahin ko po yung balita dito sa Philippine News Agency, mga kababayan, ano? Sabi ho dito, mga bossing, VP Sara, my husband will answer for himself. So ibig sabihin, mga kababayan, ang ating Vice Presidente ay no comment po, no, patungkol doon sa pagkakadawit ng pangalan ng kanyang mister na si Mans Carpio. Mga kababayan, magtataka pa po ba tayo? No? Lagi namang no comment ang ating Vice President. Wag kang, kapag katungkol sa ano yan, pagkatungkol kay Kibuloy yan, mapapa-comment ang ating Vice Presidente. Pero pagka yung tungkol sa mga West Philippines yan, hindi nila trabaho yan. Kaya kumbaga, no comment lang po, no? Ito naman po sa asawa niya nadadawit, no? Sa illegal na mga tobats, sa illegal na pagpapasok ng mga tobats, hindi siya sasagot para sa asawa niya. Yung asawa niya mismo ang sasagot para dyan. Davao City Vice President Sara Duterte said Saturday that only her husband, Manasseh Carpio, could answer the allegation against him. O yan. We talk about it, and whatever issue pressed on him, he is the only one who can answer it, Duterte said in an interview during a book donation drive at the Davao City. Bakit, Mark, linagay mo dyan sa title mo kung hiwalay na? Tayo po ay nagtatanong lang, mga kababayan. Siyempre, bilang mag-asawa po, mga bossing, di ba, alam mo kung ano mang nangyayari dyan. At pwedeng ikaw makapagsalita ka na agad yan at maidepensa mo na agad siya dyan sa mga interview na yan. Kasi kaming dalawa mag-asawa talagang alam ho namin ang nangyayari sa bawat isa. Ano po? Tapos, masundan pa natin, mga kababayan, mga ilang buwan kung ano-ano yung mga lumalabas na chismax. Ito sasabihin ko ng diretso, 6 chismax. Mga bossing, di ba? Kung merong mga lumalabas na kesyo daw po, kanina actually meron ditong comment na sino ba yung nag-comment noon? Sabi niya, sino daw yung anak, may ganito, ganyan, may ibang babae na daw. With question lahat yan, mga kababayan. Hindi ko sinabing hiwalay na sila mismo. Pero, mga kababayan, doon sa naging pahayag, sabi ko, hindi ba ng ating Vice Presidente, baka nga talagang hiwalay na. Hindi siya makapagbigay ng komento o hindi niya alam kung, di ho ba? Tapos may mga loko-loko pa, sasabihin, may basketball player daw po. Hindi natin alam yan, mga kababayan. Yan naman po mga usaping ganyan, talagang kalat na sa internet yan Kaya ako, dito po sa ating channel, mapapatanong ka na lang talaga. Sila ba ay okay pa? We talk about it, and whatever issue pressed on him, he is the only one who can answer it, Duterte said in an interview during a book donation drive at the Davao City Library. Same with me. If there are issues involving me, I will be the only one to answer that, she added. When asked to comment after the former Bureau of Customs Intelligence Office Jimmy Guban implicated her husband, her brother, and Davao City 1st District Paulo Duterte, former presidential economic advisor Michael Yang in the smuggling and 11 billion worth of shabu at the Manila International Container Port. Yung kumbaga yung ipinagbabawal ho na gamot nandoon sa magnetic lifter, mga kababayan. Biruin mo, bakal yun. Tapos inilagay doon sa loob para hindi basta-basta makita. Sabi ni Celiana, live ka ba talaga o replay na ito, Mark? Live po yan. Hindi daw po part ng mandato niya, Boss Mark, ang mag-comment sa asawa niya. He will answer daw. Tingnan natin yan kung talagang pupunta pag pinatawag na siya. Ang tanong natin dito, mga bossing, okay pa ba sila? No?
Talagang mga ilang buwan na din ho kasi mga kababayan, talagang ang daming umaaliw naririnig-rinig na mga gano'n, eh. Oo. Kayo po, ano masasabi niyo, mga bossing? Para tayong marites lang ngayon dito 'no? Hmm. Kayo naman nakita ko kanina sa comment section talagang nag-iintay kayo pagsalpak pa lang ng live nung live namin, eh, sabi ko, "Naku, ang daming marites dito." Kapagka usapang hiwalayan, eh, nandiyan talaga. I understand he also released a statement to answer the issue. Ayan, iintayin natin 'yan. Representative Duterte denied in a separate statement knowing Guban and stressed he did not have transaction with him. I don't know him. And I'm sure he doesn't know me either. Ayan mga bossing. Mainit ho yan ha. Eto mga kababayan, makakapagbigay ho ako ng komento dito siguro bukas. No? Talagang ano eh, inaaral kong maigi eh. At mukhang lumalabas po talaga eh kawawa si Guban. Mga kababayan. Ayoko magkomento nung malaliman lalo na kapagka hindi ko naaral maigi. Pero base po doon sa nakikita ko 'no, doon sa sinusubaybayan kong mga, tawag dito, balita, parang kawawa si Guban, mga bossing. Bukas tayo mag-ano diyan, bukas tayo dumiin diyan. Anyway, mga kababayan, pumunta ho tayo dito, Dan Fernandez. Baka siguro si Dan Fernandez ang pinaparinggan ni ano, ni pangalan nito, ni Bato de la Rosa. Bakit ho? Eh, 'di ba, Congress daw po, yung mga nasa Congress, eh, bigla na lang bumaliktad, dati puring-puri si dating Pangulong Duterte, ngayon, eh, wala na, nagiging kalaban na. Sabi ni hindi ko ano, in-check yata yung vlogger na bayaran. Yan lang kaya nyo i-comment. Dahil mga kababayan, ang nangunguna ho diyaan sa Congress, eh si Dan Fernandez ho, mga bossing. Yung mga investigasyon sa EJK, mga investigasyon kung saan-saan po sa ipinagbabawal na gamot, ayan, Dan Fernandez ho, mga bossing. Siguro si Dan Fernandez ang pinaparinggan ni ano, Bato, no? Na oportunista. Sabi dito ng Pangulong Duterte noong March 10, 2020, I will assure you under my oath of office of as a president, no? Of this republic as elected by you, ng mga tao daw po. Yang pogo na yan, in so far, kami dito, malinis yan. No? Kaso ngayon po, ang mga nakikita po sa mga pogo, mga kababayan, talagang kung ano-ano. No? Nandiyan yung merong torture hub sa loob, yung merong mga, ano tawag dito?